But drops of brief canary paint the death of love I owe. Here, Lord, I give myself away. 'Tis all that I can do. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Amen. Hebrews chapter 13, verse 8. Hebrews chapter 13, verse 8. Basahin ko, sundan nyo sa inyong mga Biblia. Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. Let us go to the Lord in prayer. Almighty God, our loving Father in heaven, maraming salamat po sa araw na to, sa buhay at sa lakas. Salamat po sa awitin at the cross. Salamat po sa iyong salita na minabasa. Pagpalain niyo po ito, Ama. Tulungan niyo po ako, tulungan niyo po ang mga anak mo, online at on-site, na ma-encourage sila, matugunan ang kanilang mga spiritual needs. Tawad po sa lahat naming kasal po. Kulang sa iyo po ang lahat ng glory, honor, and power. Holy Spirit, kayo po magturo sa amin. Bayan po ka, Ama, sa iyong sarili wala akong magagawa. Sa iyo po ang lahat ng salamat, papuri at glory. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Okay, ang title ngayon ay Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. So ito yung continuation. Yung number 1 point, His love. His love is everlasting. Yan ang letter A. Letter B, amazing. Letter C, because God is love. Ngayon naman ay number 2 point, His power. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Number 2, His power. 1 point lang tayo ngayon. So praise the Lord sa inyong mga testimony kanina, at tayo ay nag-Bible reading sa Revelation chapter number 1, verse 1 to 10. Pero yan ay hindi siya naka-record. Ito lang ang i-record natin. Yung preaching. His power, number 2, His power. His power in creation. John chapter 1, verse 3. Yung kapangyarihan ni Lord Jesus ay pareho yesterday at ngayon and forever. Jesus Christ's power in creation, sa paglikha. Sa John chapter 1, verse 3, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. All things were made by Jesus Christ, the Lord Jesus Christ, and without the Lord Jesus Christ was not anything made that was made. Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and the earth. Makita natin yung kapangyarihan ng Panginoong Hesus sa creation. In the beginning, God created the heaven and the earth. Kaya salita lang. Kaya sa verse 3, let there be light. Sa Genesis chapter 1, verse 3, and God said, let there be light, and there was light. Sinabi lang ng Panginoon na magkaroon ng light at nagkaroon ng light. Electric pan. Thank you. Firmament, sa verse 6, ito yung heaven. And God said, let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. So ito yung heaven, in create. Maging sa verse 8 nakalagay, and God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day. And God also created the dry land, sa verse 9. And God said, let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear, and it was so.
sa verse 13 itong earth. Sa verse 10, Amen. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called he seas. And God saw that it was good. Kaya, pati yung seas, dagat, kaya it was good. Makita naman natin dun yung mga coral reefs, mga sea creatures. Kita ko pa nga sa YouTube yung submarine. Gusto na lang i-explore yung ilalim ng dagat. Meron dong kamay na, may kamay parang, yung tawag na ito, yung, hindi, yung sirena, o sireno. Makita talaga. Marami. At hindi pa na-explore masyado. Kaya makita natin doon yung napakaganda na nilikha ng Diyos sa ilalim pa ng dagat nito. Sa pinakamalalim. Verse 11, naglikha rin ng Panginoon ng grass. And God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself upon the earth. And it was so. Herb, yung mga gulay na nagbubunga. Fruit tree, yielding fruit. Sa verse 12, and the earth brought forth grass, at yung lupain kay pag umulan talaga lalabas yung mga grass, and herb, yung gulay yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit whose seed was in itself after his kind. And God saw that it was good. Create ng Panginoon, salita lang niya, and ay good. God made two great lights. Lumikha ang Panginoon ng dalawan na great lights. Yung greater light, ito ay to rule the day. Ito yung sun. At yung the lesser light, to rule by night, ito yung moon. He made also stars. Kaya pag rin may kita nga falling stars, yung iba ay wish upon the stars. No! Mag-wish ka o whisper a prayer to the Creator of the stars, which is God. Sa verse 20, lumikha ang Diyos rin, nagsalita na ng Diyos. And God said, sabi ng Panginoon Diyos, let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven. Moving creature na mayroong buhay, at ito yung mga birds, fowl of the air. Verse 21, lumikha rin ang Diyos ng mga malalaking mga balena, great whales, and God created great whales, and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly, after their kind, and every winged fowl after his kind. And God saw that it was good. God blessed them, at pinagpala ng Diyos. And God blessed them, saying, be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth. God blessed them. Kaya maraming may isda, bastante. At yung dagat is wider than land area. Nakalimutan ko na kung ilang percent yung dagat. Kung ito ay 60%, hindi ako magkamali, 40% lang yung lupa, o mas kunti pa sa 40% yung lupa. Kaya bastante yung provision ng Panginoon sa tao pagdating sa isda. Yung isang isda lang, dami niyang mga tawag ng bihod sa aklanon pa. Kaya maraming isda. At sa verse 24, nagsabi rin ng Diyos sa dito sa Biblia, and God said, let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle and creeping thing and beasts of the earth after his kind. And it was so. At nangyari nga. Ito yung cattle, ito yung mga cow, ito yung horse, carabao, sheep, goat, chicken, duck, etc. Creeping thing, beasts of the earth. Ito yung lion, tiger, leopard, mga pusa. Wala nga nabanggit na
Sa Bible, walang nabanggit na pusa yata sa mga sa Bible na mga hayop wala. Bakit kaya? Hindi ko alam. Pusa ay pamilya sandali. Kaya, ang Panginoon ay inihanda niya talaga inihanda ng Panginoon yung pagkalika ng Diyos. Sinabi lang ng Panginoon, nilikha niya yung mayroong liwanag, mayroong firmament, yung heaven, mayroong dagat, mayroong lupa, mga isda, mga ibon, may mga cattle, to yung mga sheep, tupa, mga baka, asno, karabaw, goat, at iba pa. Talagang gin-prepare ng Panginoon yung mga pangailangan ni Adam at ni Eve, yung tao. Bago nilikha ng Panginoon si Adam and Eve, gin-prepare na ng Panginoon lahat-lahat. Kaya nandun yung kapangyarihan ng Diyos, yung sa creation, at sa kanyang provision to provide. Kaya don't worry. Kaya worry-free. Worry-free tayo. Why? Because sa belief natin sa Panginoon Diyos. Amen? Kaya hindi tayo mag-worry. Dahil nakita natin dito mismo sa salita ng Diyos na sinabi lang ng Panginoon na magkaroon yan at nagkaroon nga. At para rin yun sa kanyang nilikha na tao. Kaya sa verse 26, Genesis chapter 1 verse 26, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let him have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Kaya ang pagkalikha ng Diyos sa tao ay hindi niya sinabi, kundi talagang galing sa dust of the earth, sa labok, nilikha ng Panginoon, at hinipa niya sa ilong, kaya nagkaroon ng living soul. Kaya special yung pagkalikha ng Diyos sa tao. Hindi sinabi makaroon ng tao, wala, kundi talagang sa mga kamay ng Panginoon nilikha niya yung tao. After, sabi yun, in our image, after our likeness. Sabi, let us, kaya makapansin natin dito yung let us, yung us, ito yung Father, God the Father, God the Son, si Lord Jesus, and the God the Holy Spirit, God the Holy Ghost. Nag-usap-usap sila. Hindi angel ang kausap dito. Created, not came. Ang tao ay nilikha. Hindi ito galing sa monkey o sa unggoy. Mali si Charles Darwin. Sabi ng Biblia, image, likeness. Sabi ng Diyos, our likeness. Not the same face o parehong muka, but makaroon ng likeness na magkaroon ng intellect. Kaya ang tao ay matalino, nakarating na sa Mars, planet Mars, nakarating na sa buwan, nakarating na sila sa second heaven. Galaxy, stars, moon, yan yung mga planets, yan yung second heaven. Kaya stars fall down from heaven, Matthew 24:29. Yung verse 7 ay James 5:18. The heaven that gave rain, James 5:18. Yun ang verse 7. Second heaven, the stars fall from heaven, Matthew 24:29. Yung third heaven, 2 Corinthians chapter 12 verse 1 to 4. Si Apostle Paul ay nakarating doon sa third heaven, sa Apostle Pablo. Doon nakatira ang Diyos sa third heaven. Kung tayo kukunin ng Panginoon dito sa planet Earth, doon tayo dadalhin sa third heaven. The abode of God, doon nakatira ang Diyos. Kaya kung saan naroon ang Panginoong Isus, saan naroon ang ating Diyos, ay nandun din naman tayo. So praise the Lord. Na worry-free, hindi tayo mag-worry. Dahil ang Panginoon nag-prepare din kay Adam and Eve na makakain dito sa lupa. Pagdating pa sa langit, may preparasyon pa rin ng Panginoon. Sabi ng Biblia, may mansion sa John chapter 14.
I go to prepare a place for you. Sabi ng Panginoong Hesus. Kung saan ako naroon ay nandoon din naman kayo. Kaya mayroong intellect yung tao, katulad ng Panginoon. Mayroong intelligence, may talino. Ang pinakamatalino sa lahat ay ang Panginoon Kristo, ang Diyos. May matalino rin na nilikha siya. At hiningi rin niya sa Panginoon yon si Solomon. Mayroong emotion. Kaya ang tao ay lumatawa, laughing, umiibig, umiiyak, malungkot, masaya, nagagalit, angry, joyful, at ang tao ay mayroong tinatawag na divine nature. Kaya sabi ng psalmist sa Psalm 139 verse 14a, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. At sa Revelation chapter 4:11, kung bakit nilikha ng Panginoon Diyos yung mga tao at lahat ng nandito sa sanlibutan, Revelation chapter 4 verse 11, ayon ay sa kaluguran ng Panginoon. Revelation chapter 4 verse 11. Sabi dito ng Biblia, Thou art worthy, O Lord, to receive glory. Ikaw ay karapat-dapat, Panginoon, na tumanggap ng glory, karangalan, and honor, and power, for Thou hast created all things. Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. Pleasure sa kaluguran ng Panginoon. Makita natin dun yung sa creation, yung His power, yung power ng Panginoong Hesus. Kaya ang Panginoong Hesus ay the same yesterday and today and forever, kaysa sa mga next generation pa. Kaya sabi sa John chapter 1 verse 3, na kung saan ay dahil kay Jesus, napakagandang verse ko na sabi dito, all things were made by Lord Jesus Christ, and without the Lord Jesus Christ was not anything made that was made. Then letter B. So his number 2 point natin ay His power. Ang letter A ay over creation, and letter B, His power. Letter B, over death, hell, lake of fire, demons, and Satan. Over death, hell, lake of fire, demons, and Satan. Kaya 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15 verse 55. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? O kamatayan, saan ang iyong kamandag? O libingan, saan ang iyong tagumpay? So makita natin dito yung victory, ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus over death. Kung mabasa natin sa 1 Corinthians 15 verse 52, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Tayo ay babaguhin. For this corruptible must put on incorruption. Kaya ating katawan ito ay corruptible body. Ito'y papalitan ng walang corruption, pagkabulok. And this mortal, ang ating katawan, mortal body, must put on immortality. So when this corruptible shall put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Niluluna yung kamatayan ng tagumpay. O death, where is thy sting? Saan ang iyong kamandag? Kamatayan o libingan, saan ang iyong victory? The sting of death, ang kamandag ng kamatayan, is sin, ay kasalanan. And the strength of sin is the law. But thanks be to God. Salamat sa Panginoon Diyos which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Kaya kay Lord Jesus Christ meron tayong victory. Amen?
Therefore, my beloved brethren, sabi ng Apostol Pablo sa mga Corinthian believers ni Lord Jesus Christ, be steadfast, maging matatag, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Jesus Christ conquered death. Kaya sa John chapter 2, verse 19 and 22 ay napagtagumpayan ni Lord Jesus yung kamatayan. Namatay siya, ang kanyang katawang lupa once and for all, pero ang kanyang pagka-Diyos ay hindi yan namatay. John chapter 2 verse 19 to 22. Sabi dito, na-conquered ni Jesus, napagtagumpayan niya yung kamatayan. Jesus answered and said unto them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Then said the Jews, 40 and 6 years was this temple in building. 46 years ginawa yung templo sa Jerusalem. And wilt thou rear it up in 3 days? Ayaw lamang itatayo sa 3 araw. But he speak of the temple of his body. When therefore he was risen from the dead, his disciples remembered that he had said this unto them, and they believed the scripture and the word which Jesus had said. Kaya makita natin dito yung kapangyarihan ni Lord Jesus, His power over death, na-conquer ni Jesus. Jesus raised Himself, binuhay ni Lord Jesus yung kanyang sarili mismo. So makita natin yung power ni Lord Jesus na binuhay niya yung kanyang sarili. John chapter 2 verse 19 hanggang 22 yung ating verse dyan. Maging ang God the Father raised also Jesus, binuhay niya si Lord Jesus ng God the Father. 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. Mismo ang Diyos Ama, binuhay niya rin si Lord Jesus. 1 Thessalonians chapter 1 verse 10, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, at maghintay tayo sa kanyang anak kay Jesus galing sa langit, whom na kanyang binuhay sa mga patay, even Jesus which delivered us from the wrath to come. So makita natin dyan yung God the Father raised also Jesus. Sa puot na darating ay ligtas tayo. Verse 10 rin dyan. Meron pa rin verse sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. For God hath not appointed us to wrath. Hindi tayo inappoint ng Panginoon para kaputan, but to obtain, kundi tayo makaroon tayo ng salvation by our Lord Jesus Christ. So kung may mga paghihirap man na darating sa sanlibutan, matinding tribulation o paghihirap, ay wala na tayo dito niyan. Dahil tayo ay hindi tayo niligtas ng Panginoon para tayo parapan, bagkus tayo ay hindi niya inappoint sa kaputan. Bagkus tayo ay magkaroon tayo ng kaligtasan by our Lord Jesus Christ. So mga encouragement yan sa atin na tayo ligtas na sa puot na darating. Kaya we live or die sa Panginoon tayo. Walang takot at kaba tayo. Amen. And the Holy Spirit, the Holy Ghost also raised also Jesus Christ. Binuhay niya rin si Lord Jesus. Romans 8 verse 11. Romans chapter 8 verse 11, kung saan ang Holy Spirit ay binuhay niya rin si Lord Jesus Christ. Romans chapter 8 verse 11. Sabi ng Biblia, but if the Spirit of Him that raised up Jesus, yung Spirit na raised up Jesus from the dead, dwell in you, nakatira sa inyo, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. Na kung saan i-quicken, bubuhay muli rin ang ating mortal na katawan sa pamagitan ng kanyang Spirit, Espiritu, Holy Spirit that dwelleth in you, na nakatira
sa inyo. God, the Holy Spirit, dwelleth in us. Sa verse 11. The Lord Jesus Christ is alive. Amen? Jesus Christ is alive forevermore. Hindi katulad sa mga ibang sikta o mga religious group, kanilang mga belief, ibang belief na kung saan ang kanilang founder ay patay at hindi muling nabuhay. Pero si Lord Jesus Christ, ang ating founder, the Lord Jesus Christ, the chief shepherd, is alive forevermore. Amen? His power, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. His love is everlasting. His love is amazing because God is love. Number 2, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Number 2, His power, the same power ni Lord Jesus over creation na nilikha ng Diyos ang sanglibutan. Inilikha ng Diyos si Adan. Sabi ng Panginoon, let us make man in our image, after our likeness. Kaya kasama si Lord Jesus ng God the Father at ng God the Holy Spirit. His power over creation. His power over death. Kaya yung kamatayan ay hindi ginhold si Jesus sa libingan. He's alive. May verse sa Biblia, He is risen from the dead. Kaya pasalamat tayo ang ating tagapagligtas si Lord Jesus. Siya ay buhay forever. Jesus is alive forevermore. Kaya over death, yung kapangyarihan sa kamatayan. Kaya wag tayong matakot, no? May vaccine ka man, nabakunahan ka man. Kung mabakunahan ang tao, mamamatay ang tao. Kung hindi mabakunahan ang tao, mamamatay ang tao. May bakuna, walang bakuna. Ang tao ay namatay. Nakasulat niya sa Biblia, it is appointed that a man wants to die, but after this, the judgment. Whether we live or die, we are in the Lord. Tayo sa Panginoon. Tanda natin, Jesus Christ's power over death and over hell or Hades or Sheol, lake of fire, over the lake of fire. His power, Lord Jesus, sa mga yan. Maging sa demons. Kaya pamadinig lang nila si Jesus, ang pangalan ni Lord Jesus Christ. Mayroon nga ginamit ang pangalan ni Jesus doon, nagpalaya sila ng masamang espiritu. Sabi nila, sa pinapangaral ng Apostol Pablo, sa pangalan ni Jesus Christ of Nazareth, sinabi na sa pangalan ni Jesus Christ na pinapangaral ng mga apostol o ni Apostol Pablo, lumayas ka, sabi ng mga yung evil spirit. Kilala namin si Apostol Pablo o si Silas o sino mang nabanggit dun sa Biblia, pero sino kayo? Kaya hinabol sila. Kaya over demons and Satan. Kaya ang Panginoong Isus, sabi ng Biblia, the spirit that is in you is greater than he that is in the world. Yung espiritu na nasa atin, the Spirit of Christ is greater than Satan nandito sa sanlibutan. Small g, God of this world is Satan. Pero pasalamat sa Panginoon na the Spirit, the Holy Spirit, the Spirit of Christ, ang Diyos na nasa atin, is greater than he that is in the world. Letter C, His power shows His attributes or manifest. Nagamanifesto o nagpakita, pinapakita, shows His attributes. Makita natin yung attributes ng Panginoon. Ano yung mga attributes ng Panginoon Kristo? Yung kanyang pagiging omnipotent, ibig sabihin all-powerful. All-powerful. Kaya sabi ng Biblia, siya yung
which is to come, the Almighty. Di lamang siya mighty God. Isaiah 9:6. Sa Revelation rin, ay siya rin ay Almighty, which is to come. Nabasa nga natin kanina yun sa Revelation chapter 1. Ang sabi doon sa Revelation chapter 1 verse 8, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, si Lord Jesus, saith the Lord, which is, na kung saan, and which was, and which is to come, na kung saan ay darating, the Almighty. See? Hindi lang siya mighty God, siya rin ay Almighty God, si Lord Jesus Christ. Kaya siya ay omnipotent, all powerful. Jesus raised from the dead yung Jairus' daughter, kung di ko makamali. Maging si Lazarus, binuhay niya sa mga patay. Maging yung anak ng babaeng balo, widow son of Nain, binuhay rin ni Lord Jesus. Jesus walked on the sea. Matthew 14 verse 25 at maging sa John chapter 6 verse 19. Nasulat doon, Jesus walking on the sea. Jesus healing all manners of sickness, all diverse diseases, iba't ibang karamdaman. Matthew chapter 4 verse 23. Jesus healing all manner of sickness. Lahat ng klase na karamdaman sa ngayon. Kung nandito lang si Lord Jesus at sino magpalapit sa Kanya, talagang pinapagaling niya dahil ang karamdaman ay galing rin yan sa dyablo. Matthew chapter 4 verse 23. Ang sabi dito ng Bible sa Matthew chapter 4 verse 23, and Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. Hindi lamang siya omnipotent, si Jesus rin ay omniscient, all-knowing God. Omniscient, all-knowing God. Pasensya na kayo, dito kami sa sila na ay daming daanan lang, kaya kung makadinig kayo ng mga bad words ay pasensya lang sa mga kapitbahay. Omniscient, all-knowing God. God knows everything. John chapter 2 verse 23. John chapter 2 verse 23 hanggang 25, na alam ni Lord Jesus yung lahat. God knows everything. Now when He was in Jerusalem, they have prayed for the peace of Jerusalem. Mabuti nakaroon ng ceasefire na yung mga Israelites at saka mga Palestine na Hamas. And we are praying for their salvation, na makakilala sila kay Jesus Christ to be their Lord and Savior. Makilala nila yung Prince of Peace, si Jesus Christ, to be their Lord and Savior. Now when was in Jerusalem at the Passover, in the feast day, many believed in His name. Marami niniwala sa pangalan Lord Jesus when they saw the miracles which He did. Nakita nila yung anong ginawa ni Jesus na miracles. But Jesus did not commit Himself unto them. Pero hindi gin-commit ni Jesus yung sarili sa kanila. Why? Because He knew all men. Dahil alam na ni Lord Jesus yung lahat ng tao. And needed not that any should testify of man. Wala na siyang mag-testify sa tao, sabihin sa Kanya tungkol sa ugali ng tao o karakter ng tao. Dahil alam niya na. For He knew what was in man. Alam na ni Lord Jesus kung ano sa tao. Alam na niya yung inisip natin kahapon, ngayon at mamaya. And forever, alam na. Si Lord Jesus, siya ay omniscient, all-knowing God. God knows everything. At siya rin ay omnipresent. So His power shows His attributes. Pinapakita yung attributes ni Lord Jesus na siya ay omnipotent, all-powerful. Siya ay omniscient,
all-knowing God siya. At pangatlo, siya rin ay omnipresent. Omnipresent. Present everywhere. Present siya everywhere. John chapter 3 verse 13. Sabi dito sa John chapter 3 verse 13. Napakagandang verse. Sabi dito ng Biblia. And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man which is in heaven. Sabi dito, sabi ni Lord Jesus, and no man, walang sinuman na galing, ascended, umakyat, ascended, pag descended ay bumaba, ascended, umakyat, up to heaven, umakyat sa langit, but he, siya, that came down from heaven, na siya rin ang bumaba, galing sa langit. So si Lord Jesus ito, tinutukoy niya. Even the Son of Man, even yung Son of Man, si Jesus Christ, ito, which is in heaven, na nasa langit. Kaya habang sinasabi ito ni Lord Jesus, nasa lupa siya, nasabi niya rin, even the Son of Man, which is in heaven, na siya rin ay nasa langit. Nasasabi siya doon sa Israel, sa salita siya physically, nasa lupa siya, at sabi niya rin, even the Son of Man, which is in heaven, na siya rin ay nasa langit. So maginan rin yung omnipresent, present everywhere. Ang pagkaiba ni Satan kay Lord Jesus Christ, ay si Satan ay in just one place, but Jesus is everywhere. Jesus Christ ay nandito siya ngayon sa atin, sa Christ Baptist Mission Church, dito sa House Church, dito sa Urokwan Silasina Street, Kalibo, Aklan, Philippines. Dito sa, nandun rin siya sa Bulwang naman siya, kila Pastor Yuli. Pero ngayon, May 30, si Pastor Dan ang walig to. Si Pastor Yuli naman doon sa Bacau Norte. Nandun rin siya, Lord Jesus, sa Bacau Norte, sa Higher Ground Baptist Church. Nandun rin siya sa Aguila naman siya, kay Pastor Excel sa Harvest Baptist Church. Nandun rin ang Panginoon Kristo, ang presensya niya sa Bethany Baptist Church kay Pastor Nabli. Nandun rin yung presensya ni Lord Jesus sa San Pedro Laguna kay Pastor Gumi Garcia. Nandun rin yung presensya ni Lord Jesus sa Iloilo kay Pastor Bogs Bugtong. Nandun rin sa Roa City kay Pastor Arnel Arquisula. Doon rin sa Manapla si Lord Jesus kay Pastor Ibaton. Sa Cebu rin nandun kay Pastor Ken Gisalba. Nandun rin kay Pastor Oric sa President Ruas, kay Pastor Ricky Soberano, kay Pastor Tony Casanova doon sa Oton, Iloilo, kay Pastor Michael Aguilar doon sa Iloilo, doon sa Pututan. Sa New Washington, kay Pastor Cyril Agustino. Sa Malay, kay Pastor Niste, kay Pastor Kasong, kay Pastor Albulario, kay Pastor Jess. Sa Numancia, kay Pastor Salibio. Sa Makato, kay Pastor Tiagan. Sa Valenzuela, kay Nung Patrick. At sa mga Macedonian believers. At saan man, kay Pastor Coliano, kay Pastor Ramon Rosauro, sa Valenzuela, doon sa Santa Barbara. Ha? At sa mga iba pa nga mga pastor na hindi ko nabanggit. Everywhere sa Lord Jesus, two or three are gathered together in Jesus Christ's name, I in their midst. Nandun sa Ibahay, Pastor Padiris. Sino pa? Kay Pastor Murato sa Nabas. Kay Pastor Navarra sa Puis, New Washington. Jesus Christ, the same, yesterday and today and forever. His power in creation, over death, hell, lake of fire, demons, and Satan shows Jesus Christ attributes, yung kanyang omnipotent, paging omnipotent, kanyang omniscient, all-knowing, all-powerful, omnipresent, present everywhere. Yan ang kanyang attribute ni Lord Jesus. Kaya Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
the same yung kanyang love, kung love niya noon ng mga tao, hanggang ngayon sa atin, at sa mga next generation, kung hindi pa dumating si Jesus. Ang kanyang power is the same yesterday, and today, and forever. So God bless you and your family. Thank you for listening and watching. Tayo ay go to the Lord in prayer. Almighty God, our loving Father in heaven, maraming salamat po sa time, sa iyong salita, at salamat po, Ama, na ang iyong bugtong anak na binigay niyo kami sarili doon sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Salamat na ang Panginoon Kristo ay the same yesterday, today, and forever. Maraming salamat po sa kanyang love sa amin, na hindi nagbabago ang kanyang kapangyarihan, Panginoon. Salamat po na hindi nagbabago. At salamat po, O Diyos, na meron kaming buhay, tagapagligtas, ang Panginoon Kristo is alive forevermore. Heavenly Father, lumapit po kami sa iyo in the name of Lord Jesus, and with the guidance of the Holy Spirit, we are praying sa inyo po, si Nay Heidi, si Nang Mili, ganun o Diyos, Sister Pen, Sister Mamonit, Lord, we are praying din kay Angging, Hana, JJ, kay Dino nila, kay G.E., kay Linlin, kay Pau Pau, kay Joe Marlor, kay Petit, kay Buong, kay Edgar, kay GR, at sa mga kay Prince Juril at iba pa, Lord, ang mga bata, mga module, bigyan mo sila ng talino sa kanilang mga module, mga bata, mga parents, mga teacher din, tulungan sila ng mga Lord. Sister Monit, na sana maraming load ngayon, wala siya dahil sa mga school, mga requirements, Panginoon, tulungan niyo sila at pagpalain, Panginoon. At we pray rin, Panginoon, si Missionary Joseph Soriano, wisdom po sa kanya, Lord, sa Israel Embassy sa Wednesday, tulungan niyo po siya, makapasa siya, Panginoon, favor sa kanya, provision at wisdom para sa kanya, at successful, Lord, bigyan siya ng visa, makapunta siya sa Israel. Salamat, Lord, na may ceasefire na doon. We pray din kay Captain Buntugon sa Cortes, Lord, sa kanyang mga anak, ang buong pamilya, maging kay Nung Carlos, ay kayo po mag-comfort sa kanilang pamilya, Roberto Buntugon family. Kay Reynold Iris, i-bless mo na siya, Panginoon, kanyang pamilya, ingatan niyo na siya, tulungan, may Sinong Pere, ng Georgian Templo Nuevo, patalain mo sila, sila Masi Mortalia, si Mami Masi Bakaniman, Godel Kunilma, kay Lily, kay Prince Pastor Rolly Coliano, si Mama Ritis Maguar, si Pastor Nable, Pastor Ramon Osauro, Pastor Yuli, Pastor Jess, Pastor Dan, Chika, Pastor Excel, Pastor Chagan, Pastor Bog, Pastor Dan Paberes, Pastor Gumi Garcia, Pastor Eromaris, Pastor Manny Sapira, Pastor Vic Javier, bless mo, Panginoon, Pastor Giho Tirador, Nung Patrick, Macedonian Believers, Pastor Kanoy, Pastor Gagulis, si Nang Jima Palacolangara, karon si Ma'am Jima Tunso, Ma'am Ani Malakas, Godel sa kanila, kanyang mga loved ones, Lord, healing rin, at favor, ganun kay Atilita, Ati Ani, si Mary Jane, Margo, magaling siya, Panginoon, sa kanyang mga karamdaman, sa kanyang injury. Paplayan niyo si Nangkuni, ang dodong kanilang source of income, ay si Mr. Grace Amargo, Lord, sa mga business o source of income, pala niyo rin. Laurinti family, financial provision para sa living at sa hospital ng Balayron, Lord, provision. Magsisussit matan, Lord, sa kanyang anak na healing sa disgrasya, Lord, sa motorsiklo o kung ano man na dahilan na injury, we pray ang healing sa kanya. Mga beneficiary ng Project Compassion, mga sponsor, mga bata, together with their family, ingatan, Lord, salvation, safety, protection, bisan pa sa mga sponsor, Lord, Natasha, and family, we pray si Derek, staff, si DWs, Isay, Preacher J, Mamilin Gibara, Nandura, si i-bless mo sila, Panginoon, maging sa kapatid nung James, si Mr. Reynado rin, palaan rin, si Sister Palomina Agodon, si Fabio, si Botbot, and their family, papalaan rin, si Brad Joji, Remy, RJ, ingatan niyo, Lord, Sister Warlin, Norlin,
Arilado, Lord, Pastor Sulis, ingatan mo sila sa Paranaque. We pray, Lord, ang mga Israelites, mga Palestine Hamas, mga Arabo, mga Muslim, Lord, salvation nila, makilala sila kay Lord Jesus, bilang Lord and Savior, pati mga Hindu, Buddhist, Lord. Mga atheist, sila rin ay makakilala kay Jesus Christ. Touch their heart, Lord. Sila rin mag-believe kay Lord Jesus to be their Lord and Savior. Mag-believe sa gospel ng Lord Jesus Christ na namatay sa kanila, nilibing muling nabuhay. For their salvation, we pray, Lord, ang mga Iranian, Syrian, Lebanese, Iraqis, Egyptian, Saudi Arabia, mga Middle East country in Africa. Salvation, that they will believe Jesus Christ, their Savior. Aming Philippine government, frontline, Lord, si President Duterte, wisdom, guidance, ingatan nyo rin. At ang vaccine, Lord, ang katotohanan nito, Lord, we pray rin, maging maayos lahat, Panginoon. Palain rin ang aking pinsan, si Reggie Buntogon, at Lourdes Budino, ingatan nyo sila, Panginoon, Lord sa Luzon, si Kuya Carlos Buntogon, si Ate Ronili Sablaon, Noni de la Cruz, si Nidi, si Olive Marcelino, bless mo, Panginoon. Karen si Kuya Julius, Ricky, Katik Boy, si Dennis, Joseph Sedino, Ate Ani, Ate Bing, Ate Bibi, Ate Nitang, Kuya Gol, Kuya Amado, Kuya Raul, Kuya Boy, Kuya Buyet, Pastor Julius and Gio Canoy, Pastor Warren, Preacher Nelson, Preacher Jeff, Pastor Romeo Carlos, Pastor De Alday, Pastor ganun din o Diyos, si Dr. Gisalba, si Margie, Mercy Faith, si Mercy, si Julian, ganun o Diyos, si Pastor Discalyar, si Vanessa, Mr. niya, si Insoy, si Janjan, si Ricky Bonali, si Hazel, si Rex, si Mercy, Prissy, Precious Lay, si Insoy, si Apon. Salvation nila, Lord. Ganun sinang Bibi Ortiga, kanyang mga anak, mga apo, Lord, pagpalaan niyo rin, Panginoon. Sa man, Lord, si Ma'am Risiel Ligada, ingatan niyo rin, Panginoon. Mga missionary, si Antidyo, Lord. Kuya Kim, Ate Lynn, si Kay, sa Canada, Lord, ingatan, Lord. Mga frontliners, mga pastor, doctor, nurses, ganun na Diyos, mga police sundalo, mga barangay health workers, missionary, evangelist, pastors, mga believers, Panginoon, we pray safety protection nila, Lord. We pray na salvation ng mga kalwa dito sa Calibos, Aklan, sa Panailan, Philippines, and the whole world. We pray si John Mark Hernan, si Sir Tubal, Pastor Michael Aguilar, Missionary Bobby Kipoy, si Bag Culon, si Rad King, Roberto Coros, Joel Marie, Nyepes, Leopold, Dulcitan, si Edward, si Josue Satonero, Javier Garcia, John Hernan, Joy B. Villamor, Glo James, Rian Yon, Flor Solomon, at yung mga iba pa, Lord, na mga missionary na hindi ko nabanggit. Pagpalaan niyo, Panginoon. Ingatan sila doon. Gamitin sila for your glory. Pagpalaan niyo rin, ingatan, Pastor Dan, Padbiris, Pastor Leo, Amante, Pastor Sai, Pastor Peter Bulario, Pastor Arlan, Pastor Jay Kasitsin, si Kim Supitran, Pastor Nisty, si Pastor Salidio, Pastor Casong, Pastor Martinez, Pastor Leonidas, Pastor Arnel, Pastor Ribaton, Pastor Villanueva, mga Bible studies sa Bulwang, Lord, mga parents, mga mothers, young people, mga bata, sa housing, salvation ng Lord. At ganoon o Diyos, pagpala yung mga pamilya, Carreño, Aries, Agodon, Maguire, Panis, Bornalis, Baclor, Arsenio, Mendoza, Tisban, San Nicola, Elias Montogon, Ganoon Fernandez, ganoon Diyos yung Margo family, ganoon si Noblisa, Anario, ganoon Panginoon do, we pray Elias family, Nanit, ganoon Panginoon, we pray Perez family, at yung mga iba pa, Panginoon, ng mga pamilya na hindi ko nabanggit, Lord, mga OFW, ingatan niyo rin, Panginoon. Sister Mightily, si Lisa, si Julius, ingatan sila, iba pa, mga seaman, si Peter, si we pray si Alan, si Pilens, Goodert, Lord, si Jet, Pablo, Kuya Ray, John Ray, Noknok, Judy, at iba pa, si Risti Subika, Ma'am Subika, si Lismar, kain rin sa parang yung Panginoon.
na taga Iloilo, sa Bible Baptist Church sa Iloilo, Pastor Brooks, palain sila Panginoon doon. Si Pastor Mandelman, palain man si Brad Preacher Pedro Panginoon, palain niyo. Pastor Joshua Buntugon, palain niyo rin Panginoon siya. Mga Pilayla at Mina Panginoon. Si healing rin kay Ninang Bergie Capasilio na asymptomatic na positive siya Panginoon. Doon siya sa hotel ngayon sa Palawan. Tulungan sa Panginoon na extend niyo po ang healingan. Gumaling po siya Panginoon kay Mami Bergie Capasilio. We pray na comfort sa kanya at guidance. Tulungan niyo po siya Panginoon na maging abala siya kahit sa hotel sa naka-quarantine. We pray ang healing sa kanya at comfort Panginoon. Tulungan niyo po siya makarecover. At ba pa Lord, yung mga nag-positive Lord, healing po sa kanila Lord. We are praying for them. At yung mga nabakunahan Lord, we pray man bro, good health kanda. Sinayhadi at yung mga iba pa nga na bakunahan. We pray Lord, guidance mo sa kada isa, bisan sa mga membros, mga pastor Lord. Kung magpabakuna hindi, we pray Lord, guidance at ano naman Lord yung willingness nila. We pray Lord, ikaw yung nakakalam kung ano ang behind this bakuna, kung ikabuti o kasama. Kung kasama Lord, we pray say Lord, ikaw mag-intervene na stop ito. Ikabuti naman ay go for it. We pray, Heavenly Father, yung blessing sa Philippines, ganoon sa Israel. I-bless mo rin ang Israelites Lord. Bless Israel at salvation po nila na sila yung makakilala kay Jesus Christ bilang Lord and Savior. Iyo po ang lahat ng glory, honor, power. Salamat po na sinumang mag-believe kay Lord Jesus Christ. Sabi niyo po sa John 3:15 ay mayroong eternal life, may everlasting life sa bawat nag-believe kay Lord Jesus Christ ay mayroong have eternal life. Thank you sa iyong blessing sa aming buhay. Sa lahat ng glory, honor, power, Ama, kung meron kami nakalimutan ipag-pray, hindi nabanggit, ay pagpala niyo po at pinagtiwala sa iyo lahat na palain rin namin giving. Thank you po at we are praying, Heavenly Father, kayo makalob sa amin ng bagong service ng motorsiklo at bagong sidecar, Lord. Umahin kami sa inyong Ama ng financial at provision at salamat po na kayo naman ay mayaman at willing magbigay sa amin ng mga bagay nito para magamit sa iyong gawain. At kayo magkalob ng Panginoon ng mga anak sa spiritual, material, financial, healing sa mga karamdaman at thank you rin sa pagkain namin pagsaluhan ngayon. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen and Amen. Amen. Okay, closing song tayo. Closing song. Kunin mo ya, Jay. Okay. Di yan magpan, Jay. Di yan magyak po. The Bible Stands. The Bible Stand, first and last stanza. Sing. The Bible stands like a rock, undaunted mid the raging storms of time. Its pages born with the truth, eternal underglow, with the light of light. The Bible stands to the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall tremble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands last. The Bible stands, every test we give it, for its author is divine. By grace alone, I expect to live it out to prove it will make it mine. The Bible stands, to the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. Amen. Heavenly Father, thank you po sa awitin sa Word of God. Kayo po mag-ingat sa amin at mag-bless sa bawat isa sa pray namin sa Facebook, sa YouTube, at dito man sa on-site. Pagpalain niyo po ang
bawat isa. Salamat po Ama, Lord Jesus, Holy Spirit sa iyong kabutihan. Kayo po magkalob sa amin ng wisdom, katalinuhan dito sa sanlibutan habang nandito kami. Kayo magkalob ng mapailan namin. Blessing, spiritual, material, financial, pagkain, kalusugan, kagalingan sa mga karamdaman. Padala niyo po yung mga anak at extend niyo po ang yung hilingan sa mga nag-positive, Lord, makarecover sila. Lord, ingatan bawat isa, mga frontliner, Lord, mga malang buhay, safety, protection, blessing. Habang kami nag-aantay sa iyong pagbalik, Lord Jesus, kami abala na lingkod sa inyo ng tao sa aming puso. Salamat po ng marami. Sa iyo, Ama, lahat ng pasalamat, papurit, glory, honor, and power. Thank you for loving us. We love you. Thank you, sweet Holy Spirit. In Jesus Christ's name, Amen. Thank you. God bless you. Ingat po kayo. God bless you and your family. Bye-bye.